Magandang umaga po sa inyo lahat mga kabarangay. Today po is August 4, quarter to 8 or 7:45 po ng umaga din sa opisina. Konti pa lamang kami dito, alam niyo naman maaga tayo pumasok para makapag-vlog tayo ng konti sapagkat mamaya-maya busy na. Pero bago po tayo mag-umpisa, nais ko po sanang ipaalam sa inyo na maganda po ang topic namin ni Cap Dondon sa Barangay Tayo this week. Yung new procurement law as requested by you. Kayo po mga kabarangay, ni-request niyo po yun. At saka yung pagpapalaganap ng internet or wifi sa buong kabarangay sa Pilipinas. Anyway, marami nagtatanong sa inyo at alam ko na na-research na pero gawa natin ng maiksing vlog. Yung one title tsaka one subject rule ng Constitution sa paggawa ng isang batas. Kung gusto niyo pong matuto lahat, tandaan niyo lang po, bumili kayo ng libro ng Statutory Construction. Ibig sabihin ng statutory, statutes. Ibig sabihin law. Construction, paggawa ng batas. Statutory construction. Diyan niyo po makikita yung mga ganitong klaseng mga batas para sa paggawa ng batas. At saka dyan nyo makikita yung lagi kong sinasabing expressio unius, exclusio alterius. Kung hindi sinabi ng batas, edi wala. Ganun ho, di ba? So ito hong one title, one subject. Ang sabi sa Constitution tsaka sa statutory construction natin, dapat kung gagawa ka ng isang ordinansa o isang batas o kaya isang reso, dapat isa lang ang nilalaman ng title mo para hindi magulo. Kinakailangan kasi ang batas natin clear. Yung may message talaga, hindi yung biglang merong ibang topic na wala naman dapat ganun. Kinakailangan clear, concise. Yan ang sinasabi sa batas. Para pagkabasa ng isang ordinaryong tao, may intindihan agad. So, kung yung one title, pagbabasihan natin yung term setting proposal, pagka po ang nakalagay doon an act postponing the barangay official, an act postponing the barangay and SK elections to 2026 and setting the term for barangay officials, yun po, hindi po isang title yun, dalawa po yun. Kasi pinag-uusapan niya, postponement ng barangay elections at saka ng term setting. Okay. So, yung tama, dapat, kung term setting, dapat an act setting the term of barangay officials. Tapos, yun na po yun. One title po yun. Yun naman one subject rule. Dapat, halimbawa, pagka meron title na nga, pero dun sa mga provisions, like yung mga whereas, yung mga sapagkat, halimbawa, sa inyong mga ordinansa, dapat dyan, iisa lang, kung ano yung nakasaad sa title, yun lang din ang babanggitin ng mga provisions. Halimbawa, bawal magpa-dumi o ihin ang aso sa kapaligiran ng barangay, kunyari lang. So, dapat yung mga provision nandun, dapat tungkol lamang doon. So, kung i-apply natin yan sa term setting BSKE, pag sinabi na ng an act setting the term of barangay officials, okay. So, nakalagay doon, whereas the barangay officials, 3 years, 3 terms ngayon, gagawin pong blah blah blah, we will add 1 year, 4 years, 3 terms. So, making it 12 years. Okay, tapos blah blah blah. Yun lang ang pinag-uusapan. Ang contention ni Attorney Mac, hindi lamang yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan din ay postponement. Meron doon nakasingit na postponement. From December 1, 2025 to November 2, 2026, number 1. Naandun din yung sa SK na bakit 4 years tapos naging 1 term lang with no re-election. So, lumihis na yon sa one subject rule dahil may pinag-uusapan kang term setting, may pinag-uusapan kang postponement, may pinag-uusapan kang SK limitations on terms. So, yun ang kanyang contention. Of course, hindi pa natin sinasabi, ako lang naman to. Hindi po natin sinasabing constitutional o unconstitutional. And of course, yan po ang mga binibigkas ng isang abogado kagaya ni Attorney Mac na yun ang paniniwala niya. Of course, everything is subject to the decision of the Supreme Court.
Pero yun ang contention niya. Okay? So, wala pa naman talagang desisyon tungkol dyan. Pero kung pagbabasihan natin ang legal jurisprudence o Supreme Court decisions na mamaya magpo-post po tayo sa ating FB page, merong maraming legal jurisprudence na susuportahan yung arguments, legal arguments ni Attorney Mac. Excuse me. So, yun lang po. Napakadali lang pong intindihin ng one title tsaka one subject. Napakadali pero maaaring makapag-declare ng constitutional tsaka unconstitutional act. Mabigat pagka pinag-usapan ang isang pagpasa ng batas kung papasabayan o hindi. Dahil sa one title tsaka one subject act. Now, lilipat lang muna ako ng topic kasi confirmed na po na 4 years 2 terms talaga. Marami na po nagsabi. And I think dina-downplay nila yon. Downplay meaning hindi nila masyadong pinapahalata sa taong bayan na 2 terms na lamang kayo. Dahil ang laging sinasabi, ang laging binibigkas, kagaya ni narinig ko si Chairman George Garcia na sinasabi niyang, yes, tataasan yung numero ng taon. Magiging 4 years, imbis na 3. Pero lagi nilang dinadrop yung 2 terms. Pero marami ng reports, marami na nakapagsabi na 4 years, 2 terms, nabigkas na nila. Pero dina-downplay nila ngayon, pinagaganda sa tenga ng mga barangay officials na magkakaroon ng addition ng 1 year. 4 years, imbis na 3. Tapos na, yun lang lagi ang kanilang sinasabi. So, hindi po tayo maaaring magsinungaling, nandiyan po yan, lahat. I-google nyo na lang, i-Facebook ninyo, sinabi na ho nila yan, and you can always, pwede nyo kasing, pwede ninyong i-analyze yung pagkakasabi ng 4 years with re-election. Hindi sinabing 2 re-elections. Palaging sinasabing, magpapalawi kami from 3 years to 4. Yun na ho yung barangay. Di ba? Sarap sa tenga. Tapos, yung 4 years with re-election. Pero hindi sinasabing 2 re-elections. Kasi, pag sinabi mong with re-election, pagka panalo mo ng 4, with re-election, another 4 ka na lang. So, tama yung mga narinig nating binigkas nila na 4 years, 2 terms. Ayan po, nais ko na kasi sinabi ko sa last vlog ko na magsosorry ako pagka mali ako. Pero apparently, ganun na nga lumalabas na binibigkas mismo ng mga opisyales. At nasa news po natin. Okay. Ito rin. Hindi ba dapat pinapalawig ang termino tsaka tina-term set yan? Dahil ang original intention naman talaga nila is para hindi na sumabay sa presidential elections. Hindi na siya sumabay sa local. Kasi nga naman, 3 taon ngayon, di ba? Okay. So, kung pag-iisipan natin, sige, ayaw niya isabay sa presidential tsaka sa national, local, dapat barangay elections lang yan, kagaya ng dati. Pero kung ating tutugisin at ating tatalasan ang ating arithmetic, nawala ako. Pero dadaanin natin sa daliri na lamang, Kung 2028 ang election ng presidential, 2028, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 2034 ang susunod. Kung susundin natin yung November 2, 2026, 2026, 27, 28, 29, 30. Ang susunod na election, 31, 32, 33, 34. Sasabay ulit sa 34 sa next presidential election ang barangay elections. At hindi lang po yun. 2025 ang eleksyon ng local and national. Ang next election yan is 2028, mga senador. Diba? And then, ang next election yan sa 31. After 3. After ng 31, 32, 33, 34. So, sa next presidential elections, magkakaroon po tayo ng 3 mabibigat na eleksyon sa next presidential election. Di wala rin. Hindi ko alam kung paano nila nagko-compute o hindi nila. Ito na naman, minamadali nga. Hindi na naman naisip yung kasi pagka ganyan yan, sasabihin natin, edi tapos na, no? Halimbawa, kunyari pumasa. Edi tapos na.
Eh di hindi na naman naisip, eh di amend na naman yan. Magpa-file na naman ang isa sa mga senador tsaka mga congressman, congresswoman ng panukala na pagpaliban na naman ng eleksyon kasi sasabay lahat. 3 eleksyon sa 2034. Kasama doon ng barangay. Eh di ba kaya nga natin ina-amend or tine-term set yan? Not only para magbigay ng term setting pero lumihis sa pagsabay sa presidential elections. Eh apparently next presidential elections nagkamali siya, may barangay elections na naman eh. So ano ba itong nangyayari? In fact, yun nga pong pati ako nalilito na, no? May sasabihin sana ako pero hindi ko na lang itutuloy kasi Monday na Monday ayaw nating gusto natin masaya tayo Monday the whole week. So yun nga, yung 4 years 2 term pag-isipan natin this week, and then dapat pag-isipan natin pag-isipan ng Malacanang na the next presidential elections would be 2034 kasabay ng next BSKE elections pag pinospone nila yan up to 2026. Now, ito na ang tanong, Kagawad Butch. Sigurado bang wala ng BSKE sa December 1, 2026? Wala pa namang batas. So, tuloy. As of this moment, mag-aalas 8 pa lamang, tuloy. Ngayon sa August 12. Sabihin mo ng 13, 14 kung ano man. Pinirmahan na ng Pangulo, Kagawad Butch. So, ano nang iiral? Iiral na yung bagong batas. So, postpone yung election December 1, 2025. November 2 na 2026. Yun na yung bagong batas. Okay, nag-file na si Attorney Makalintal sa Supreme Court. Pagdedesisyon na ng Supreme Court. Tuloy na ba yung 2026, November? Teka muna, on hold na naman lahat. Mahaba na naman ang pag-uusapan natin. On hold na naman lahat. Kaya yan ho ang progression ng ating mga sitwasyon. Marami nang pumapasok sa pintuan at nahihiya naman akong mag-vlog dito sa opisina. Okay, maraming salamat po. God bless.